Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 77 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa mas malapit na pagtingin, ang babae ay mukhang may edad na. Batay sa mga kulubot sa kanyang mukha. Hindi siya nasa edad 40 kundi nasa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng kanyang 30. Habang papalapit siya, nagsalita siya na parabang matagal na niya akong kilala, kaya't napaisip ako. Kilala niya ako. Paano? Bagamat bahagya akong nahiya, nanatili akong kalmado at sumagot, nagkakamali ka. Ang pangalan ko ay Yoo Jong-hyuk. Si Kim Dokja ang pangalan ng taong pinakakinamumuhian ko. Saglit siyang natigilan bago muling nagsalita, Yoo Jong-hyuk. Mahinahon kong iginiit. Kaya sabihin mo sa pinuno ninyo na huwag siyang magsalita ng kung ano-ano. Sabihin mo lang sa kanya kahit hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong nakatitig si Han So-young sa akin na tila hindi makapaniwala. Kumindat ako sa kanya, tiwalang mauunawaan niya ang aking ginagawa. Ngunit hindi nalinlang ang babae. Matatag niyang sinabi na alam na niyang ako si Kim Dokja at wala nang saysay ang pagsisinungaling. Kinumpirma ni Han So-young na totoo ang sinabi niya, kaya naging malinaw na dumating ang babae dahil tiyak na tiyak siyang alam niya ang aking pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ng babae na nais ng kanyang hari na ipagkatiwala sa akin ang dilaw na meteorito. Lubos akong nagulat sa alok na yon. Hindi lamang niya ako nakilala, kundi kusang loob pa niyang ibinibigay ang isang bagay na may kapangyarihang pigilan ang paparating na kalamidad. Nang tanungin ko kung sino siya, sinabi niyang kabilang sila sa mga tauhan ng Wanderer King. Tumingin ako sa matangkad na babaeng nakasuot ng maskara sa di kalayuan at tinanong kung siya ba ang kanilang hari. Tumango ang babae. May kakaibang pamilyar na pakiramdam akong naramdaman habang pinagmamasdan ang misteryosong pinuno, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Napansin ko ring wala siyang dalang watawat, taliwas sa ibang mga hari na aking nakilala. Nang tanungin ko ito, simple lamang ang sagot ng babae, hindi mahalaga sa kanilang hari ang mga ganoong bagay. Bago pa ako makapagtanong muli, sinabi niyang sila na ang bahala sa kalamidad sa Hilaga at iwan sa akin ang natitirang 4 na kalamidad. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo nang hindi na nagbibigay ng anumang paliwanag. Sumigaw si Han So-young upang pigilan siya at humingi ng paliwanag, ngunit hindi man lamang siya lumingon. Nang tuluyan na siyang makalayo, tinanong ako ni Han So-young kung kilala ko ba ang babaeng iyon. Itinanggi ko ito at tahimik na binuksan ang character list. Dahil wala roon ang babae, in-update ko ang sistema at lumabas ang kanyang impormasyon. Siya pala si Cho Yong-ran, 37 taong gulang, na sinusuportahan ng konstelasyong First Spiritualist of Joseon. Taglay niya ang pambihirang katangiang Officer of Justice, iba't ibang makapangyarihang kasanayan, at kahanga-hangang mga estadistika. Maging ang kanyang sponsor na si Jeon Woo-chi ay isang taong hindi ko inaasahang makita ng ganoon kaga. Kung ganoon kalakas ang isang tauhan lamang ng Wanderer King, gaano pa kaya kalakas ang kanilang pinuno? Sinubukan kong suriin ang Wanderer King gamit ang character list, ngunit nabigo ang sistema. Nang magtagpo ang aming mga mata, biglang sumakit ng matindi ang aking ulo. Agad akong umiwas ng tingin habang mabilis na tumitibok ang aking puso. Maging ang fourth wall ay marahas na nanginig, mas matindi pa kaysa noong kaharap ko si Song Min-woo. Ipinahiwatig ng reaksyong iyon na ang babaeng nakamaskara ay isang taong kilala ko sa totoong buhay, isang taong nag-iwan ng mas malalim na sugat sa aking isipan kaysa kay Song Min-woo. Doon ko napagtanto kung sino siya. Nakaligtas pala siya at nakapagtatag pa ng isang makapangyarihang grupo sa Seoul. Bigla ring naging malinaw kung bakit unipormeng pangkulungan ang suot ng kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, maayos na pumila ang mga wanderer at nagsimulang magmartsa pabalik sa kanilang pinanggalingan. Kitang-kita ang kanilang disiplina at katapatan sa kanilang hari. Habang pinagmamasdan ko silang lumalayo sa wasak na lungsod, napansin ko ang mga nakaligtas na kanilang iniligtas at iniwanan ng mga kumot at iba pang pangangailangan. Pinagmamasdan sila ng mga tao ng may paghanga at paggalang.
Sa sandaling iyon, may naalala akong mahalagang katotohanan, hindi kailangan ng isang tao ng trono o watawat upang maging hari. Kahit sa mundong ito na wala ng tunay na mga kaharian, mayroon pa ring isang tunay na hari. Matapos silang umalis, sinuri ko ang dilaw na meteorito na iniwan nila. Kilala ito bilang Moonstone, isang tipak ng bituin na naglalakbay sa iba't ibang dimensyon. Sa sandaling hinawakan ko ito, agad kong nakilala ang makapangyarihang mahika na inilarawan sa nobela, ang mapusyaw na liwanag sa loob nito, ang mapuputing guhit sa ibabaw, at ang napakalakas na enerhiyang bumabalot dito. Isang mensahe ng sistema ang nagsabing nais ng Moonstone na ipagkaloob sa akin ang napakalaking kapangyarihan, ngunit tinanggihan ko ang alok nito at hinayaang manatili ang kapangyarihan sa loob ng bato. Taglay ng Moonstone ang kapangyarihan ng gabi na kayang gawing mga nilalang tulad ng mga werewolf ang mga outsider. Gayunpaman, hindi iyon ang tunay nitong layunin. Kahit pa magkaroon ng hukbo ng mga nilalang na iyon, hindi pa rin nila mapipigilan ang mas malalaking kalamidad na paparating. Habang sinusuri ko ang meteorito, abala naman si Han So-young sa pagtulong sa mga nakaligtas. Bagamat malamang na ang layunin niya ay makakuha ng mga coin, maging ang mga konstelasyon ng absolute good ay natuwa sa kanyang ginagawa. Ang kanyang maraming avatar ay mabilis na nilinis ang paligid, sinunog ang mga bangkay ng mga outsider, at winasak ang mga kulungan at katayan ng tao na naiwan ng mga halimaw. Pagkatapos nito, tinanong niya ako kung ipaliliwanag ko na ba ang nangyari tungkol sa Wanderer King. Inamin kong ang pinuno lamang ang kilala ko. Hindi siya isa sa mga reader ng orihinal na kwento, sa halip, nalaman niya ang tungkol sa hinaharap dahil ako mismo ang nagsabi sa kanya noon. Nang tanungin ako ni Han So-young kung bakit ko ginawa iyon, tahimik kong sinabi na kailangan kong may masabi sa kanya noong muli kaming nagkita, dahil wala na akong ibang maibabahagi. Marahil ay naramdaman niya ang bigat ng aking damdamin, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, ibinalik ko ang usapan sa Moonstone. Sa halip na gamitin lamang ito bilang sandata, balak kong gisingin ang nilalang na natutulog sa loob nito. Napatingin sa akin si Han So-young na parabang nawawala ako sa katinuan at nagtanong kung balak ko bang pakawalan ang isa na namang kalamidad. Itinuwid ko siya at ipinaliwanag na ang nilalang sa loob ay hindi talaga isang kalamidad. Matapos kong ipaalala na isinama rin niya ang pangyayaring iyon sa sarili niyang nobela, unti-unti niyang naalala kung ano ang nakatago sa loob ng meteorito. Bagamat nag-aalala siya na baka lumabag kami sa batas ng senaryo at magalit ang intermediate Dokaebi, tiniyak kong ako ang bahala sa anumang magiging kahihinatnan. Ayon sa aking kalkulasyon, 10 oras ng tuloy-tuloy na paglalagay ng mana ang kailangan upang magising ang nilalang. Dahil napakataas ng magic power ni Han So-young, umaabot sa level 55, siya ang inatasan kong magbigay ng mana sa loob ng 8 oras habang ako naman ay 2 oras lamang. Kahit nagreklamo siya, binigyan ko siya ng ilang intermediate magic power recovery potion at sinimulan naming lagyan ng mana ang Moonstone. Makalipas ang ilang oras, nagising ako sa malakas na sigaw ni Han So-young. Nagsimula nang mabiyak ang meteorito. Mula rito ay sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag na unti-unting nagtulak palayo sa dilim ng gabi. Ang pressure na ibinubuga nito ay napakabigat. Katulad ng paggising ni Lesser Ignil, ngunit tila higit pang nakakatakot. Ang nilalang na matagal nang natutulog sa loob ng Moonstone ay tuluyan ng magigising, at alam kong isang maling salita lamang ang maaaring maging dahilan ng aming kamatayan. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.